Okay, review lang natin ha. Pumutok ang ikalawang digmaang pandaigdig dahil sa kaguluhan at sigalot na bunsod ng unang digmaang pandaigdig. Nakadagdag pa dito ang epekto ng Great Depression noong 1930s. Sino sa inyo makapagpapaliwanag kung ano ang Great Depression? Yes, Louie. Ma'am, ang Great Depression po ay isang kabanata sa kasaysayan na tadtad na kahirapan at kawalan ng hanap buhay. 25% ng unemployment sa Amerika, samantalang 33% naman sa Germany. Very good, Louie. Dahil sa talamak na kahirapan noon, napilitang kumapit ang mga tao sa patalim. Ano ibig sabihin nito? Dahil desperado na silang makahanap ng trabaho o di kay makahanap man lang ng makakain, napilitan silang sumunod sa mga diktador na kagaya ni Adolf Hitler at Benito Mussolini. Kumbaga, wala na kasing ibang paraan. At ito, ang naging simula ng pamamayani ni Adolf Hitler sa Germany. Ang iba pang pangyayaring nakapaloob dito ay ang pananakop ng Japan sa Republic of China noong 1937 at ng Germany sa Poland noong 1939. Ang mga utak sa likod ng pagpapalawak ng nasasakupan ay ang Nazi elite ng Germany at ang Kwantong Army ng Japan. Marami ang nagbuwis ng buhay noong ikalawang digmaang pandaigdig at malalim ang naging marka nito sa kasaysayan. Maraming ideolohiya at filosofiya ang sumulpot dahil sa pangyayaring ito. At para sa inyong group work, Group work. bawat leader ay pipili ng isang paksa mula sa kahong ito. Okay? At gagawa kayo ng report tungkol sa paano nakikita sa ating makabagong panahon ang paksang napili ninyo. Mayroon kayong isang linggo para paghandaan ito. Ang nabunot kong topic ay expansionism. Relax guys, kaya natin yan. Simple lang naman expansionism eh. Halimbawa, mayaman at nakapangyarihan ako negosyante. Tapos, marami akong pag-aaring lupa. Dahil natural sa tao hindi pagiging kontento, gugustuhin ko pang dumami ang mga lupain ko. Kaya, bibili pa ako ng mas maraming lupain. Ipapasak ako, o kaya tatayo ko ng mall, o anong subdivision. Mas lalo ako magiging makapangyarihan dahil dadaming ari-arian ko. Tama yun. Dahil ang literal na ibig sabihin ng expansionism, expanding one's territorial base. Sa panahon ngayon, hindi na nga lang military aggression ang ginagamit, kundi pati pera at kapangyarihan. Noong panahon ng World War II, malaking bahagi ng France, United Kingdom at Russia ang nasa ilalim ng colonial rule. Sa Europa naman, si Benito Mussolini ng Italy ay lumikha ng Roman Empire at sinakop ang Albany noong 1939. Makalipas ang 2 taon, nasakop na din niya ang Ethiopia. Anong nakasign sa atin? Ang nabunot ko ay fascism. Yun! Tamang-tama! Malapit yan sa nangyari sa Pilipinas. Nung panahon ng martial law, di ba talamak nun ng fascism? Tama, dahil isa sa elemento para matawag na fascism, ang isang pamahalaan ay ang pagkakaroon ng diktador bilang leader. Sa Europa noon, bago pumutok ang World War I, may mga pamahalaang malakas ang social and economic control ng bansa. Naniniwala kasi ang mga fascist na upang umunlad ang isang bansa, kinakailangan kontrolado ng pamahalaan ang industriya at ekonomiya ng bansang iyon. Gaya ng nabanggit kanina, wala itong pinagkaiba noong panahon ng martial law sa atin. Isang kapansin-pansin ding uri ng pamamahala noon ay ang militarismo. Sa mga bansang ganitong uri ng ideolohiya ang namamayani, itinuturing na magandang bagay ang digmaan. Okay, ang topic na i-discuss natin next week ay tungkol sa racism. Sige nga, ano bang racism? Naku, yan ang paniniwalang hindi mamatay-matay. Paano mo naman nasabi yan? Eh kasi, yung kapatid ko, nagtatrabaho sa isang hotel sa Amerika. Iba ang tingin sa kanya kasi Asian siya. Talaga? Paano? Hindi ba siya sinasama sa mga lakad? Hindi lang yun. Marami silang private jokes tungkol sa mga Pilipino at pati na rin sa lahat ng Asyano. Yung tita ko, nagtatrabaho din sa pabrika sa Amerika. Nagsimula siyang sekretary ng manager. Walang taon na siya doon, sekretary pa rin siya. Samantalang yung kasama niyang ibang lahi, na-promote agad kahit 2 taon pa lang sila sa kumpanya. Hindi tama yun, di ba? Sa tingin ko malabo na mawala sa atin yung paniniwalang yan eh. Nagsimula pa yan noong 20th century sa Germany.
Dahil sa patuloy na pagpapalawak na nasasakupan, naging malinaw ang pagkakahiwalay ng superior at inferior race. Naniniwala ang Germans na dahil kabilang sila sa Aryan race, sila ang superior ang muscle. Kaya dapat daw sila mamuno sa buong daigdig. At dahil dito, noong World War II, ginamit ng Nazis ang racism laban sa mga taong hindi kabilang sa Aryan race. Hanggang ngayon, dala-dala natin ito. May mga bansang naniniwalang superior race sila kahit mababang tingin nila sa ibang lahi. Grabe no? Ano, kailan ulit tayo mag-meet para gawin yung project? Bakit 3 lang tayo? Nakita ko kanina si Marco na ikipag-meeting dun sa isang grupo. Tapos, close sila ni Benson kaya nandun siya sa grupong yon. Eh, nasa si Menchi. Di ba siya yung leader natin? Nandun sa isang grupo. Pinigay niya lang sa akin to. Nationalism? How ironic. Nationalism is the belief that groups of people are bound together by territorial and cultural links. Eh, paano natin marireport ng maayasan kung tayo mismong grupong watak-watak? Labo nyo naman. Estong, kumain ka ng gulay. Tay, hindi po ako kumakain ng ampalaya. Kailangan mo yan. Kumain ka ng gulay. Tay, ang pait po niyan eh. Tumahimik ka. Kumain ka ng gulay. Naintindihan mo? Po, Tay. Ikaw naman, Jay. Ano tinutunganga mo dyan? Kumain ka na. Kumain po kasi kami ng group mates ko kanina bago umuwi. Medyo busog pa po ako. Alam mo naman, itong oras ng hapunan natin, ba't kumain ka pa sa labas? Nagkayayaan lang po. Eh, nakakaya naman po kung hindi ako sumama. Huwag ka ng mga tuwiraan. Kumain ka na lang. Nemi, hayaan mo na yung bata. Huwag kang makialam dito, Mayan. Ako ang padre de pamilya. Ako ang masusunod. Kain! Ayos ka lang ba? Paano? Huwag mo ipapakita sa kanyang umiiyak ka. Ilang araw na po kasi siya ganyan, Tay. Lagi na lang galit, lagi na lang kung anong gusto niya ang masusunod. Hindi na siya nakikinig kung anong gusto kong sabihin o anong gusto sabihin ng mga bata. Eh, napapansin ko nga rin eh. Lagi siyang galit. Baka lamang pagod lamang siya. Pagod? Eh ako po ang gumagawa ng lahat ng gawaing bahay. Wala naman siyang ginagawa kundi maghintay ng tawag sa ahensya eh. Baka marinig ka niya. Hayaan mo siya! Ano ka ba naman? Huwag mo salubungin ng galit. Baka gira na naman yan pag nagkataon. Alam mo, baka may pinagdadaanan lamang siya. Eh, malalaman din natin yun. Anong gagawin natin? Kulang tayo. Oo nga eh. Baka mababa yung grade natin yan. Kausapin na kayo natin si Max. Hindi. Walang kakausap kahit kanino. Iniwan nila tayo. Pwes ipakita natin sa kanila, hindi natin sila kailangan. Simula ngayon, ako na ang leader ng grupo na to. Ano ba? Tara na! The Treaty of Versailles was harsh enough to prevent it from becoming the dominant continental power. Kumbaga, imbis na makipagkasundo sa Germany para matigil na ang digmaan, sinisi at pinarusahan pa ng nasabing kasunduan ang bansa sa pagdanak ng dugo. Dahil dito, nagkawatak-watak ang mga mamamayan ng Germany at napadpad sa iba't ibang bahagi ng mundo. Class, after ng World War I, nahati ang iba't ibang bahagi ng Germany at napunta sa Lithuania, sa France, sa Poland at sa Denmark. Pero, hindi na nahimik ang Germany. Ang paghiganti ng Germany
ang isa sa mga nagsimula ng World War II. Yan at ang mga iba pang paksa ang tatalakayin natin sa susunod sa mga report ninyo. That's it for today, class. You may go. Jay, anong ginagawa mo dito? Nangyintay ka ba? Wala. Ayaw ko umuwi. Oo nga rin eh. Tara, kwento ko muna tayo. Sige. Yung report niyo, kamusta? Munti araw na natitira. Ayun na nga yung problema ko eh. 3 na lang kami sa grupo, niiwan pa kami ng iba. Ha? Bakit? Ewan ko nga rin. Kagrupo niyo ba si Darwin? Oo, bakit? Yun na yun. Alam mo, sayang yung kaklase natin yan. Magaling sana, kaso may konting attitude problem. Jay, siya ko nang sasabihin to ah. Kasi nung mga nakaraang araw, lumalabas ang pagka-Hitler ni Darwin eh. Natakot na kami tenten. Siya ba ang leader nyo? Nako, nakakatakot nga yan. Sayang siya. Magiging magaling na leader sana siya dahil sa talent niya sa public speaking. Tsaka, organized siyang tao. Parang si Hitler, noong panahon ng National Socialist German Workers' Party. Dahil kapansin-pansin ang galing niya sa organizational skills, siya ang naatasang maging leader ng Nazi Party. Tapos di ba nakulong si Hitler nung kinlaban ng Nazis ang pamahalaan ng Bavaria? Sa loob ng pihitan, sinulat niya yung librong Mein Kampf. Ibig sabihin, may struggle. Sabi doon, one is either the hammer or the anvil. We confess that it is our purpose to prepare the German people for the role of the hammer. Grabe, palaban talaga siya, no? Kahit sa harap ng pagsubok. Parang si Darwin din. Akala ko ba na susuko siya dahil 3 lang kayo sa grupo? Nako, hindi. Lalo pa siya magpupursige para maging pinakamaganda ang report nyo. Doon na nga nangyari, Jay. Kaya nahihirapan kami ni Tenten. Ikaw naman ba tayong pamuwi? Gulo sa bahay. Si tatay laging galit. Gusto siya laging masusunod sa lahat ng bagay. Oo na nga lang kami ng oo ni Estong eh. Si nanay, wala namang magawa. Si lolo, hinahayaan na lang. Ewan ko ba? Jay, huwag mo masamain ha. Pero tapos na ang martial law. Bakit ganyan pa rin sa bahay nyo? Oo nga no. Baka nag-halusinate lang yung tatay ko. Akala niya siya si Marcos. Gaya ni Marcos, baka may dahilan din ang tatay mo sa pag-iigpit niya. Siguro nga. Pero kahit ano man yun, wala nakakalam sa amin. Malalaman nyo rin yun. Basta wag kayo mag-aaklas ha. Nako, konti na lang. Pakiramdam ko magre-rebelde na kami. Parang yung pagre-rebelde ng urban poor communities noon. Kabi-kabilang prayer rallies at protest masses. Marami ring katiwalian at human rights violations ang nalantad noong panahon ni Marcos, di ba? Oo. Tsaka alam mo, talagang matatapang ang mga Pinoy eh. Hindi tayo papayag na tapak-tapakan at kayan-kayanin lang tayo. Jake, kalma lang ha. Baka magaling naman kayo nila Estong yan at Tita Mayan. Tumidilim na. Oo nga. Tara, uwi na tayo. Jake, salamat sa pakikinig ha. Lion, tara. Kita rin silang bukas. Jake. Bakit ngayon ka lang? Shane, dyan ka na pala. Kumain ka na ba? Nay, medyo busog pa po ako. Kumain po ulit kami ng groupmates ko sa labas eh. Sige, pumasok ka na, magpahinga ka na. Sige po, Nay. Uunahan na kita, ha? Kilala ko ang mga anak natin. Mabubuting bata sila. Kaya hindi ka dapat maging malupit sa kanila. Kung ano man yung pinagdadaanan mo, hindi ko alam. Pero gusto kong malaman mo na habang nandito ako, hindi mo pwede yung gawin sa kanila. Kain na tayo! Halika, maupo na kayo. Pinagluto kayo ng almusal. Kain
Kain na tayo. Nemi, ano nangyayari? Ah? Bakit? Ano ibig mong sabihin? Ilang araw ka nagsusungit tapos ngayon, nagbabait-baitan ka. Hindi ko alam kung paano ako hihingi ng tawad sa mga inasal ko nitong mga nakaraang araw. Pero sana mapatawad niyo ako. I'm sorry. Ba't ka po kasi nagkaganon, Tay? Ano bang kasalanan namin? Wala kayong kasalanan. Kasalanan ko lahat. Natakot lang kasi ako. Natakot saan? Kasi po, ilang araw na lang, aalis na naman ako. Natakot ako. Sa dalas ko kasing wala dito sa bahay, dahil lagi ako nasa ibang bansa. Parang hindi na ako nagiging tatay sa bahay na ito. Alam kong mali. Pero sinamantala ko na habang nandito ako, ay ipinararamdam ko sa inyo na ako ang tatay. Nakakaya ko kayong disiplinahin na hindi ako nagkulang sa inyo. Nemi, ano ka ba? Ha? Alam mo bang pag wala ka dito, lungkot na lungkot kami? Dahil miss na miss ka namin. Tapos pag nandito ka naman, ang saya-saya namin dahil kompleto ang pamilya natin. Nemi, wala kang pagkukulang sa amin. Nandito ka man o wala, ikaw pa rin ang padre de pamilya namin. Hindi namin nakakalimutan yun, ha? Basta, Tay, huwag mo na ulitin yun, ha? Nakakatakot kasi. Parang martial law. Pangako, anak. Hindi na mauulit. Patawarin niyo ako. Okay, tapos na ang martial law. Si Cory na ang presidente! Pwede na tayo kumain! Yes! Whew! Ayun na. Parang ako lang masaya dito eh. Whew! Ayun na. Oh, no! Okay ka lang. Sila. Ha? Ano to? Na na-research mo, Tenten? Ilang oras ka sa library tapos ayan lang? Yan lang naman ang kailangan natin, Darwin. Kahit na. Dapat mas magaling tayo. Kung hindi, pagtatawanan nila tayo. Darwin, makinig ka nga. Hindi to kompetisyon. Walang mananalo, walang matatalo. Kailangan natin pagandahin tong report na to para ipaalam sa kanila na naintindihan natin lesson. Sana, huwag ka na maging masyadong competitive kasi hindi na maganda. Darwin, itinuturing ka naming leader, kaya sinusunod namin ang mga pinapagawa mo. Alam mo kung bakit? Kasi tiwala kami sa'yo. Kasi alam namin magaling ka. Huwag mo sanang sirain yun. Pasensya na kayo ha. Takot lang naman ako, baka iwan niyo rin ako gaya ng groupmates natin. Kaya ginawa ko ang lahat para mapaganda tong report na to. Nang sa ganun makasiguro kung di kayo aalis ng grupo. Sa ginagawa mo yan, Darwin, masaalis kami. Alam ko, kaya humingi ako ng tawad. Anong ginagawa mo dito? Ako ang League of Nations. Ha? Anong ibig mo sabihin? Di ba nasa research mo yan, Tenten? Basahin mo nga. The League of Nations was an international organization founded after World War I to prevent future wars. Parang alam ko na ang pakay mo. Eksakto. I'm here to prevent war through collective security. Paano mo naman gagawin yun? Diplomacy, of course, and proper negotiation. Negotiation? Paano? I came here with an offer. Anong offer? Diba, kulang kayo ng membro? Oo. Ganito. Kinausap ko na ang grupo ko. Ngayon, nag-volunteer ako para maging miyembro ng grupo mo. Talaga? Seryoso ka ba? Oo. Sa isang kondisyon.
Ano yun? Na si Darwin pa rin ang leader natin. Pero, kailangan mong pakinggan ang lahat ng opinion ng mga kagrupo mo. Ano? Deal? Deal? Good! Nice! Okay. Ito ang gagawin natin sa report. Natadtad na kahirapan at kawalan ng hanap buhay. 25% ng unemployment sa Amerika. Na-estado sa Amerika. Mga utak sa pagpapalawak ng... sorry. Wala itong pinagkaiba ng Ay. Naglutuhan. Saan ka ng gulay? Sobrang tagal po. Ilan po ba? Second? 5 seconds. Seconds lang. Sabi. Estong, kumain ka ng gulay. Ang aga naman nun. Ilang oras na natutulog natin nun. May ibang assign pa sa ibang subject. Ibig sabihin, may struggle. Mukha mo nga yung mind. Ibig sabihin, may struggle.